Mula 7,000 pesos na buwan ang minimum wage ng mga kasambahay sa NCR, simula February 7, 2026, magiging 7,800 pesos na ito. Ito'y matapos aprubahan ng NCR Wage Board ang 800 pesos na aumento. Hello guys! Ngayon pag-usapan natin ang mainit na issue, ang pagtaas ng minimum wage ng mga kasambahay. Ayon sa aming pananaliksik, nagtaas ng sahod ng mga kasambahay ang DOLE ngayong year 2026 dahil sa patuloy na pagtaas ng cost of living at upang matiyak ang makatarungang compensation para sa household workers. Ang layunin ay protektahan ang kanilang karapatan, mapabuti ang kanilang kabuhayan at bawasan ang income gap sa pagitan ng mga rehiyon sa Pilipinas. Narito ang mga dahilan ng pagtaas ng sahod. Pagtaas ng presyo ng bilihin, cost of living. Ang pangunahing dahilan at ang inflation at pagtaas ng gastusin sa pagkain, tirahan at transportasyon. Proteksyon sa karapatan ng kasambahay. Alinsunod sa Batas Kasambahay, obligadong i-update ng DOLE at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, RTWPB, ang sahod upang manatiling makatarungan. Pagpapabuti ng kabuhayan at dignidad ng mga kasambahay. Ang dagdag na sahod ay nakikitang hakbang para sa mas maayos na pamumuhay at mas mataas na morale ng mga manggagawa. Mga detalye ng wage increase, NCR, Metro Manila, may dagdag na 800 kada buwan simula February 7, 2026 sa ilalim ng Wage Order Number NCRDW06. Ang bagong minimum wage ay 7,800 kada buwan para sa lahat ng kasambahay kahit direkta silang hired o sa pamamagitan ng agency. Hi, good afternoon. Ako po si Rosario Musni. Nag-a-apply po ako bilang helper. Ang masasabi ko lamang regarding po sa pagtaas ay para sa akin hindi pabor pa. Kasi kulang pa po yun bilang namamasukan sa bahay. Kung iisipin po ngayon matataas na ang mga presyo, so hindi pa rin po talaga capable para sa atin yun. Hindi pa sapat kung ikaw ay may pamilya para tumulong sa ano. Kumbaga, pag-allowance mo na lang po yun 7,000 or 8,000. Pero kung iaano nila much higher pa, di mas maganda. Ako po si Evelyn Merano, 29 years old. Nag-a-apply po ako sa housemaid.ph bilang yaya. Para po sa akin, yung pagtaas ng sahod, hindi po yun sasapat. Lalo pat sa dami kong anak, kulang pa yun. Kumaga, nakakatulong naman siya, pero hindi po talaga sasapat yun. I'm Evie Don, 49 years old, applying for Yaya All Around. Regarding doon sa increase ng DOLE na 7,800, kung magiging practical, which kulang po talaga. Especially kung may mga pinapaaral ka na anak, lalo na kapag nasa high school or college, hindi talaga siya kasya. Hope na magkaroon pa ng konting dagdag para naman sumapat sa pangangailangan ng pamilyang katulad ko na may mga umaasa, especially sa mga single parent na talagang hindi lang kung minsan yung mga anak ang sinusuportahan, pati na rin yung mga magulang at mga kapatid. Ako po si Meran Camuen, 48 years old, nag-a-apply bilang housemates. Sa minimum po natin ngayon, hindi po sapat para sa amin dahil kukulangin po sa aming pamilya, lalo po sa mga nagpapaaral ng mga eskwelahan, ng mga estudyante po namin mga anak. Ako po si Angelita Castor Santiago from Valenzuela City, 39 years old. Nag-apply po ako bilang kasambahay kasi may mga anak na akong college na hindi kayang paaralin ng asawa ko dahil minimum lang po yung sahod niya. Tungkol naman po sa pagtaas ng sahod na bilang kasambahay, para po sa akin medyo hindi pa po ganun kalaking tulong para sa amin kasi sa upa pa lang po ng bahay, hindi na po sapat. Magbabayad ka pa po ng tuition, tapos budget pa po araw-araw. Napakalaki pa pong kulang para sa amin. Ako po si Munina M. Hilario, 41 years old. Nag-a-apply po ako bilang isang kasambahay or yaya. Ang masasabi ko lang po sa dagdag sahod, kumbaga para po sa akin, hindi po talaga siya sasapat, lalo na 3 yung anak ko. May college ako, may high school at elementary. Kumbaga po, sa pang-araw-araw din namin pangangailangan, sa mga bills namin,
Kumbaga kulang pa rin po yung dagdag sahod na ipinapatupad po ngayon. Maraming kasambahay ang nagsasabing hindi pa rin sapat ang bagong pasahod at hindi natin sila masisisi sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at renta, mahirap talagang makasabay. Ang wage increase ay hakbang para maibsan ang epekto ng inflation. Hindi ito perpektong solusyon, pero ito ay simula para maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga kasambahay. Ang wage boards ay nagbabase sa inflation rate, cost of living, at kakayahan ng employer. Ang pagtaas ay incremental, ibig sabihin, may posibilidad pang magkaroon ng susunod na adjustments. Ang layunin ay balansehin ang karapatan ng kasambahay at ang kakayahan ng mga pamilya na magbayad. Gumawa kami ng mga karagdagang katanungan para sa mga kasambahay. Narito at panoorin natin. Dagdag sahod, paano makakatulong sa pamilya mo? Yung dagdag sahod na ibinigay ng DOLE ay, oo, malaking bagay na yon. Pero kung titingnan natin talaga siya, hindi pa rin. Kasi napakaririmpot lang. Dagdag sahod, paano makakatulong sa pamilya mo? Hindi pa makakatulong po yun. Kulang pa. Parang ano na lang po yun, consideration na lang po. Pero kung sasabihin makakatulong po, kulang pa po yun. Sa tingin mo, sapat na ba ang bagong sahod para sa pang-araw-araw? Hindi po. Kasi po hindi sapat po, lalo na po sa pang-araw-araw, yung pang-baon ng mga bata, pang-araw-araw na gasto pagkain, umaga, tanghali, gabi. Hindi po sumasapat po yun, lalo na po sa isang linggo. Sa isang buwan, hindi po makasya pa 7, 7.5, 7-8. 7.8. Hindi pa rin sapat ang dagdag sahod kung ikukumpara sa bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang wage increase ay hakbang lamang, hindi pa solusyon. Para sa perspektibo ng employer, ang dagdag na 800 kada buwan ay malaking adjustment na rin sa household budget. Kung tataas ang sahod, mas magiging masipag ka pa ba? Ako, ma'am, maliit man ang sahod ko, pero syempre gusto kong tumaas. Pero talagang magiging masipag ako kasi, ma'am, ang isang trabaho kailangan pahalagahan mo yan. Hindi lang dahil kumikita ka, kundi mahalin mo siya kasi yan yung magbibigay sa iyo para ma-provide mo yung pangangailangan ng pamilya mo. Mas magiging loyal ka ba sa amo mo kung mataas ang sahod mo? Siyempre naman po, kahit sino naman. Magiging loyal po. Lalo na kung mabait yung amo mo. Siyempre po, opo. Magiging loyal po. Siyempre kung ano po yung kabaitan na binibigay nila sa inyo, ibabalik lang po natin sa kanila. Ano ang unang hakbang mo para makapag-ipon? Sa katulad kong single mom na mayroong pinag-aaral, yung pagtitipid. Yung, alam mo yung ibig sabihin ng wants at saka needs. So, kailangan mas priority mo yung kung ano yung importante. So, kasi may mga bagay kasi na parang wants mo lang pero hindi naman talaga. Parang luho lang. So, sa akin, kung ano lang yung importante, yun ang priority ko, especially para dun sa mga anak ko. Dahil mas mahalaga sa akin yung makaipon para sa future at pag-aaral ng mga anak ko para makatapos. Kasi sila naman talaga yung reason bakit ako pumasok sa ganitong klaseng trabaho. Kung may bonus pa, saan mo gagamitin? Kung may bonus man ako, ma'am, na makukuha, gagamitin ko una, kumbaga, halos lahat naman sa pagpapagawa ng bahay. Kapag para matapos yung bahay ko, kahit papano maging komportable yung mga anak ko sa tinutulugan nila at sa tinutuluyan din namin. Ano ang pinakamahalagang bagay na gagawin mo sa dagdag na kita? Ako, ma'am, bilang isang nanay na may mga college na pinapaaral, kung maaari, siguro pwedeng ipunin ko, tapos mag-ano ko ng small business. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, ma'am, kailangan natin maging madiskarte at maging practical sa buhay. Yun lang po. Kung sa ngayon ay hindi pa sapat, tandaan natin na ang wage increase ay hindi huling hakbang. May susunod pang deliberations at mas malakas na panawagan mula sa mga kasambahay ang magtutulak ng mas mataas na sahod. Buti na lang ay to the rescue naman ang mga private employment agencies na katulad namin. Mas mataas ang pasahod na inaalok sa mga kasambahay, lalo na sa mga kasambahay na may specialized skills o mas matagal na experience.
Mas mataas na starting pay dahil nakikipagkompetensya ang mga agency para makakuha ng qualified helpers, kadalasan ay mas mataas ang offer sa minimum. Package deals. Bukod sa sahod, may benepisyo pa, may day off arrangements, may bonuses at marami pang iba. Market-driven rates. Ang sahod ay nakabase sa demand. Kung mataas ang pangangailangan sa kasambahay, old sitters at babysitters, mas mataas ang bayad. Mas malinaw na kontrata. Ang mga agencies ay kadalasang nagbibigay ng formal contracts na nakasaad ang sahod, benefits at protection ng kasambahay. Ngunit pinapaalalahanan ang lahat ng kasambahay na hindi lahat ng agency ay pare-pareho. May mga agency na talagang nagbibigay ng mas mataas na pasahod at malinaw na kontrata, pero mayroon ding iba na maaring hindi ganoon kaayos ang sistema. Hindi lahat ay mahigpit na nagpapatupad ng karapatan ng kasambahay. May agency na maayos ang proseso, pero may iba na kulang sa transparency. Mahalaga ang pag-iingat sa mga papasukang agency, maging mapanuri at tignan ang kanilang track record. Sa huli, ang wage increase ng DOL ay unang hakbang lamang. Ang tunay na laban ay ang pagkilala sa dignidad ng mga kasambahay at ang pagbibigay ng makatarungang sahod. Kung ikaw ay kasambahay, maging mapanuri sa mga oportunidad. Kung ikaw ay employer, tandaan na ang kasambahay ay hindi lang katuwang sa bahay, sila ay haligi ng ating pang-araw, araw na buhay. Sa tingin nyo, sapat ba ang wage increase na ibinigay ng DOL para sa mga kasambahay ngayong taon? O mas makakabuti bang dumaan na lang sa mga private agencies na mas mataas magpasahod? I-share nyo ang inyong opinyon sa comments dahil mahalaga ang boses nyo sa usaping ito. Ano ang pangarap mong matupad dahil sa dagdag na sahod? Kung iisipin po, wala po sa pangarap kong matutupad doon sa dagdag sahod na yun eh. Kasi napaka-katiting lang. Hindi siya makakatulong sa akin para kagaya sa akin. Kumbaga, kung mangangarap ka din naman lang, nasa malaki na. Kung ibabasehan natin doon sa pangarap ko, wala sa kalingkingan sa dagdag sahod na yun. Ano ang plano mo sa dagdag na sahod? Ipon o gastos? Gastos po para sa pagpapaaral ng anak ko na nag-aaral po ng tourism at pag-aaral ng grade 11 po. Ano ang pinakamahalagang bagay na bibilhin mo? Ano kung gustong bilhin sa pinaghirapan ko bilang isang housemaid, yung pwede mo siyang madaling kasi sa hirap ng buhay ngayon, pag merong nagkakasakit, lalo pag sa ospital, pag wala ka talagang pera kahit piso, hindi mo talaga mapapagamit yung mahal sa buhay mo kahit naghihingalo na yan. Kahit pa sabihin may PhilHealth ka, marami ka pang papeles na kailangan pirmahan. Yung alahas or cellphone, gamit na pwede mo siya maisanla sa phone shop para makaroon ka ng pera. Kasi pagka pera iipunin mo lang tas hindi mo inenegosyo, mabilis maubos ang pera ngayon. Napakamahal pa naman po ng bilihin natin ngayon sa panahon natin. Mas magiging loyal ka ba sa amo kung mataas ang sahod? Para sa akin, sometimes yung sahod hindi rin basis yun para maging loyal. But pinaka-importante kasi kung paano ka i-treat ng amo mo. Napakahalaga nung yung i-treat ka, hindi lang basta yaya, but is parang kapamilya. Kasi nandoon siyempre yung ibibigay mo yung best mo doon sa pag-aalaga sa bata, katulad ng pag-aalaga mo sa sarili mong anak. Kung bigyan man ako ng below doon sa salary na binigay ng agency, okay lang sa akin. Basta maging maayos yung pakikitungo niya sa akin, tama sa pagkain, may tamang pahinga. So, of course, hanggat kailangan niya ako, magtatagal ako sa kanya. At of course, hindi lang pagiging loyal, but ibibigay ko yung buong pagpapahalaga at pagmamahal ko sa alaga ko at lahat ng best ko.